we can release a DO to remove admin tasks. Pero natatakot tayo na pagdating sa field, hindi talaga siya ma-implement effectively. So, kaya tumagal ng konti dahil talagang pinalo namin kung unang-una na i-remove na talaga lahat ng admin tasks. At kung i-remove yung admin tasks, syempre may pupuntahan yung task na yon. So, maglalabas din kami kasama nitong DO na to ng isang memo within a few days, internal memo siya sa DepEd para magabayan yung ating mga school heads, division officers, regional offices kung saan ibibigay yung admin task at kung kailangan mag-hire ng additional admission support na makapag-hire ng Kasi yung sa ano po, sa salary po, yung work-based study, ano po yung highlight, ano po yung magiging full scope po yung study ng World Bank po doon sa salary? Well, sa ngayon po kasi ang gusto talaga natin malaman unang-una kung akma na ba o hindi akma yung salary ng ating mga teachers, kung dapat tayo magbigay ng increase. Ngayon, kung dapat man tayo magbigay ng increase, hindi lang one time, meaning over the years, magkano kalaking increase dapat ang makuha niya. And we're very thankful to World Bank na tinutulungan tayo para meron talaga tayong basis pag nag-propose tayo ng anything as to the salary of teachers pagdating sa Kongreso. So, talaga pong kinausap namin ng World Bank, humingi tayo ng tulong kung pwede bigyan ng study. We're hoping na sila naman din panahon na magbigyan na tayo ng Sa net take home pay, ano po yung bakit po natin yung consider yung net take home pay? dahil alam naman po natin no, na sa buhay, kahit ano pa yung sweldo mo, ang importante is magkano ba talaga na iuwi mo sa bahay, di ba? That's why, kahit na hindi tayo makapagpataas kaagad ng sahod, dahil alam niyo naman that it takes an enabling law, salary standardization po kasi, naghahanap tayo ng iba't ibang paraan para ma-augment natin yung net take home pay, katulad ng pagbibigay ng personal accident insurance, for example, kasi para mabawasan na yung gastos nila. We're also looking talaga to find a way, nabanggit ng ating Vice President, we're pushing to amend into isang administrative order that will enable DepEd to be able to provide health insurance cover. Kasi, as you know, ang gastos sa mga medical expenses, yan talaga yung isang malaking burden. Hindi lang sa teachers, pero sa lahat sa atin. That's why it's also another way for us to augment yung kanilang net take. Medyo malaki po yung plano ng DepEd for this television. Paano po natin ito magagawa na walang magiging problema sa procurement ng mga laptops and of course mga kababayan? Yes. Pwede po ito. Yes. Itong DepEd DGN 2020, Care 2020 initiative, alam natin lahat naman yan hindi natin magagawa sa isang taon dahil it will really take time. But we already started actually last year. Sa procurement, what we did was nagtayo tayong procurement stand para mas mapabilis. In fact, noong fourth quarter of 2023, nagkaroon na rin tayo ng early procurement activities, so EPA kung tawagin. So yung mga pwede na natin i-procure kahit hindi pa po natatapos yung taon ay ginawa na natin. And ngayon, patuloy din po yung ating procurement strand to make sure they meet their timelines. Every Friday, meron po tayong meeting with the procurement strand and all end users or program owners para po namomonitor natin regularly yung ating procurement process. Siyempre po, hindi pa rin perfecto yung naging procurement natin ng 2023, pero kami naman po ay natuto doon sa mga delays ng experience namin. And hopefully with those lessons, pagdating sa 2024, mas mapapaganda po at mas mapapabilis ang procurement. Masyado.